4, Quarter 3, Week 7. Makabagong pamamaraan ng paglalaba. Pamamalansya. Matatag curriculum. Bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa makabagong pamamaraan ng paglalaba, pamamalansya. Narito ang mga pwede maging mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga kagamitan at consumables sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. At pangalawa, na isasagawa ang mga hakbang sa makabagong pamamaraan ng paglalaba ng may pag-iingat. Pangatlo, natutukoy ang mga kagamitan sa konbensyonal na pamamalansya. At pang-apat, na isasagawa ang mga hakbang sa konbensyonal na pamamalansya ng may pag-iingat at gabay ng nakakatanda. Maikling balik-aral. Unang bahagi, ano ako? Tukuyin ang mga kagamitan at consumables sa konbensyonal na paglalaba at mga gamit nito. Una, ito ay consumables na maaaring pulbos o bareta na nilalagay sa damit upang matanggal ang dumi sa labahin. Ano ako? Mahusay, ito ay sabon. Pangalawa, ito ay consumables na tumutulong upang matanggal ang anumang mantsa sa labahin. Ano ako? Magaling, ito ay bleach. Pangatlo, ito ay consumables na inilalagay kadalasan sa huling banlaw at nakatutulong sa pagbibigay ng bango sa mga labahin. Ano ako? Napakagaling! Ito ay fabric conditioner. Pang-apat, ito ay ginagamit sa tradisyonal na paglalaba at nagsisilbing lagayan ng mga labahin habang ito ay kinukusot o ikinukula. Ano ako? Magaling! Ito ay palanggana. Panglima, ito ay nagsisilbing sisidla ng tubig o mga labahing matapos makusot. Ano ako? Mahusay, ito ay timba. Pang-anim, ito ay tumutulong sa pagkuskos o pagtatanggal ng mga mantsa o dumi sa mga labahin. Ano ako? Magaling, ito ay eskoba. Pang-pito, ito ay tumutulong sa pagkukusot ng mga malalaki, mabibigat at maruruming mga labahin. Ano ako? Mahusay, ito ay palo-palo o laundry paddle. Pangwalo, ito ay ginagamit na patungan sa pagkukuskos ng mga labahin o pagpapalo-palo ang mga maruruming labahin. Ano ako? Napakagaling! Ito ay washing board. Pang-siyam, ito ay ginagamit na sisidlan ng mga labahin. Ano ako? Magaling! Ito ay hamper o laundry basket. Pang-sampu, ito ay nagsisilbing pang-ipit ng mga labahin na nakasampay upang hindi malaglag ang mga ito. Ano ako? Napakagaling! Ito ay ipit.
Pang-11. Ito ay nagsisilbing sampayan ng mga damit gaya ng polo o t-shirt upang hindi masyadong malukot. Ano ako? Mahusay! Ito ay hanger. Para sa ikalawang bahagi ng maikling balik-aral, gagabayan ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ano-ano ang mga salita na pwede mong maiugnay sa paglalaba gamit ang washing machine? Napakagaling! Pwede ang dryer, timer, settings, fabric softener, spin cycle, detergent at marami pang iba. Gabay tanong. Una, nakaranas ka na bang maglaba gamit ang washing machine? Ano-ano ang mga karaniwang ginagamit sa paglalaba gamit ang washing machine? Pangalawang tanong, paano ang paglalaba gamit ang washing machine? At pangatlong tanong, ano-ano ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa paglalaba gamit ang washing machine? Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, paglalaba. Ito ay isang pamamaraan sa pangangalaga sa damit kung saan naaalis ang kumapit na dumi, pawis, alikabok o mantsa. Pangalawa, mantsa. Ito ay isang uri ng dumi na kumakapit sa damit gaya ng putik, tsokolate, chewing gum, tinta, kalawang, kape, kandila, ihi, pintura, dugo, mantika, sirup, amag, at iba pa. Pangatlo, makabagong pamamaraan ng paglalaba. Ito ay isang pamamaraan ng paglalaba kung saan gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng washing machine. Pang-apat, hypoallergenic. Ito ay nagsisilbing sukatan na ang isang produkto gaya ng sabon ay hindi nakakapagdulot ng allergy sa kamay. Unang aralin, mga kagamitan at consumables sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. Mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. Una, ordinary washing machine. Ito ay isang uri ng makina na ginagamit para sa paglalaba ng damit na karaniwang may manual na operasyon, top-load na disenyo, limitadong wash cycles. Pangalawa, automatic washing machine. Mas mabilis at mas maginhawa ang paglalaba gamit ang modernong washing machine na may iba't ibang settings para sa iba't ibang uri ng tela. Pangatlo, dryer. Para sa mabilis na pagpapatuyo ng damit, lalo na sa mga lugar na walang sapat na sikat ng araw. Pang-apat, laundry baskets. Para sa organisadong pag-iimbak ng maruruming damit at mga nalabhan na. Dumako naman tayo sa mga consumables sa makabagong pamamaraan ng paglalaba.
Kagaya ng sa tradisyonal na paglalaba, meron din tayong una, detergent. Pangalawa, fabric softener. Pangatlo, bleach. Pang-apat, stain remover at marami pang iba. Pangalawang aralin, mga hakbang sa paglalaba gamit ang washing machine. Pagproseso ng pag-unawa, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Mga hakbang sa paglalaba gamit ang washing machine. Una, paghahanda. Ihanda ang mga gamit na kakailanganin sa paglalaba. Pangalawa, paghihiwalay. Paghiwalayan ang puti sa mga dekolor, marumi sa di gaanong marumi, nangungupas at panloob. Pangatlo, pagsusuri. Suriin kung may laman ang mga bulsa at tanggalin ang mga ito gaya ng aspili at pera. Pang-apat, pag-aayos ng zipper at tali. Isara ang zipper ng anumang damit at ayusin ang tali ng damit upang hindi magkabuhol-buhol. Pang-lima, paglalagay ng tubig. Lagyan ng tubig ang washing machine ayon sa dami ng labahin. Pang-anim, paglalagay ng sabon. Lagyan ng tama at dami ng sabong pang washing machine ayon sa dami ng labahin. Pang-pito, paglalagay ng damit. Ilagay ang damit na lalabhan sa washing machine. Paalala, iwasan ang sobrang dami ng labahin na ilalagay para hindi ma-overload. Ibabad ang mga puting damit kung kinakailangan bago isalang sa washing machine. Pangwalo, pag-set up. Ilagay sa angkop na setting ang washing machine ayon sa uri ng labahin. Paalala, tiyaking hindi basa ang kamay bago isaksak ang washing machine. Pang-siyam, pagbabanlaw. Banlawan ng 3 beses o higit pa ang mga damit upang mawala ang bula. Kung nais gumamit ng fabric conditioner, ilagay ito sa huling banlaw. Paalala, gawing kapaki-pakinabang ang pinagbanlawan. Itapon ang pinagbanlawan na naglalaman ng maraming bleach sa tamang lugar. Pang-sampu, pagpapatuyo. Ilagay sa spin dryer. Ilagay sa sampayan o hanger at patuyuin sa init ng araw o may sapat na hangin na bahagi ng tahanan. Pang-11, pagtitiklop. Kung tuyo na ang mga nilabhan, tiklopin ang mga ito at isalangsang mabuti sa cabinet. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito.
Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tanong-tugon, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, paano natin mapapangalagaan ang ating mga damit pagkatapos labhan? Magaling! Upang mapangalagaan ang ating mga damit pagkatapos labhan, tiyaking tuyo na ang mga ito bago itupi o plantsahin. Itago sa malinis at tuyo na lugar. At sundin ang mga tagubilin sa label ng damit para sa tamang paglalaba at pag-aalaga. Pangalawa, paano nakakatulong ang pamamalansya ng mga damit sa ating pisikal na kaanyuan? Napakagaling! Nakakatulong ang pamamalansya ng mga damit sa ating pisikal na kaanyuan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga ito na mukhang malinis, maayos at walang gusot na nagbibigay ng mas propesyonal at kaaya-ayang impresyon. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit mayroon tayong iba't ibang pamamaraan sa paglalaba? Mahusay! Mayroon tayong iba't ibang pamamaraan sa paglalaba upang matugunan ang iba't ibang uri ng tela at dumi. Mapanatili ang kalidad ng mga damit at masiguro ang epektibong paglilinis ayon sa pangangailangan ng bawat kasuotan. Pangalawa, sino sa miyembro ng pamilya ang namamahala sa paglalaba? Bakit? Magaling! Ang namamahala sa paglalaba sa pamilya ay kadalasang ang ina o sinumang miyembro na may oras at kakayahan. Dahil ito ay isang mahalagang gawain na nangangailangan ng maingat na pag-aasikaso upang mapanatili ang kalinisan at kalidad ng mga damit. Pangatlo, ano-ano ang mga dapat tandaan sa paglalaba gamit ang washing machine? Napakagaling! Sa paglalaba gamit ang washing machine, dapat tandaan ang mga sumusunod. Siguraduhin tama ang dami ng damit na ilalagay. Gamitin ang angkop na uri at dami ng detergent. Piliin ang tamang setting ayon sa uri ng tela. At huwag kalimutang linisin ang lint filter pagkatapos gamitin. Pangatlong aralin, mga kagamitan na ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Unawaing mabuti ang mga sumusunod na mga susing salita. Gawing gabay ito upang mas maunawaan ang aralin. Para sa unang bilang, tradisyonal na pamamalansya. Ito ay isang pamamaraan ng pangangalaga ng kasuotan kung saan gumagamit ng plantsyang deuling upang matanggal ang mga gusot ng mga damit. Pangalawa, pag-aalmirol. Ito ay isang pamamaraan ng pangangalaga ng kasuotan kung saan gumagamit ng gawgaw upang mapanatili ang kintab ng mga damit, lalo na ang mga pantalon. Mga kagamitan na ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya. Una, plancha de uling. Ito ay tradisyonal na kagamitan sa pamamalansya at ginagamitan ng uling na pinagmumula ng init para mawala ang kusot ng mga damit. Pangalawa, dahon ng saging. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya at nagsisilbing patungan ng plancha de uling. Pangatlo, uling. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya at nilalagay sa loob ng plancha de uling na nagbibigay ng init sa plancha. Pang-apat, sipit o tong.
Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya at pang-ipit sa mga uling na ilalagay sa plancha. Panglima, pamunas o bimpo. Ito ay ginagamit bilang pamunas sa plancha o tradisyonal at makabagong pamamaraan upang matanggal ang mga alikabok o abo na nakadikit at ginagamit sa bahagyang pagbasa sa pinapalansyang mga damit. Pang-anim, tubo o sampitan. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya na karaniwang gawa sa kawayan o bakal at nagsisilbing blowgun o panghipan sa baga upang hindi kumalat ang mga abo sa mga damit. Pang-pito, kabayo o plantsahan o ironing board. Ito ay ginagamit sa tradisyonal o makabagong pamamaraan ng pamamalansya at nagsisilbing patungan ng mga damit habang isinasagawa ang pamamalansya. Pangwalo, pangwisik o bottle sprinkler. Ito ay makabagong kagamitan sa pamamalansya at sisidlan ng mga purong tubig o may halong fabric conditioner para bahagyang mabasa ang pinapalansyang damit. Pang-siyam, hanger. Ito ay nagsisilbing sampayan ng mga damit panlabas gaya ng polo, t-shirt o blusa pagkatapos maplansya ang mga ito. Pang-sampo, ipit. Ito ay nagsisilbing pang-ipit ng mga damit na naplansya na karaniwang nilalagay sa hanger. Tanong tugon. Bakit kailangang alamin ang mga kagamitan na karaniwang ginagamit sa pamamalansya? Magaling! Kailangang alamin ang mga kagamitan na karaniwang ginagamit sa pamamalansya upang masiguro ang maayos at epektibong pag-aalis ng mga gusot sa damit, maiwasan ang pagkasira ng tela at mapadali ang proseso ng pamamalansya. Paglalapat at pag-uugnay. Pagtapat-tapatin, tukuyin ang kagamitan sa kahon na inilalarawan sa ibaba. Para sa unang bilang, ito ay ginagamit bilang pamunas sa plancha upang matanggal ang dumi o abo na nakadikit. Ano ang tamang sagot? Mahusay, ang tamang sagot ay letrang K o bimpo. Para sa pangalawang bilang, ito ay ginagamitan ng baga mula sa uling na makatutulong upang mawala ang kusot sa mga damit. Ano ang tamang sagot? Magaling! Letrang A o plansyang de uling. Para sa pangatlong bilang, ito ay ginagamit na patungan ng plancha de uling. Ano ang tamang sagot? Magaling! Letrang G o dahon ng saging. Para sa pang-apat na bilang, ito ay nagsisilbing pang-ipit sa mga damit na sinasampay sa hanger. Ano ang tamang sagot? Mahusay, letrang H o ipit. Panglima, ito ay nagsisilbing pang-ipit sa mga uling na inilalagay sa planchang de uling. Ano ang tamang sagot? Magaling! Letrang F o sipit. Pang-anim, ito ay sisidlang ng purong tubig o may halong fabric conditioner upang bahagyang mabasa ang mga pinapalansya. Ano ang tamang sagot? Mahusay, letrang B o pangwisik. Pang-pito,
Ito ay nagsisilbing patungan ng mga damit habang isinasagawa ang pamamalansya. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Letrang I o kabayo. Pangwalo, ito ay dekuryente na kadalasang ginagamit sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Letrang D o makabagong plancha. Pang-siyam, ito ay nagsisilbing sampayan ng mga damit upang mapanatili ang pagkakaayos nito pagkatapos plantsahin. Ano ang tamang sagot? Magaling! Letrang C o hanger. Pang-sampu, ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya na nagbibigay init sa plancha para matanggal ang kusot. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Letrang I o uling. Pang-apat na aralin, mga hakbang, pag-iingat at iba pang dapat tandaan sa tradisyonal na pamamalansya. Pagproseso ng pag-unawa, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Mga hakbang, pag-iingat at iba pang dapat tandaan sa tradisyonal na pamamalansya. Una, paghahanda. Ihanda ang mga kagamitan na gagamitin at mga damit na paplansyahin. Pangalawa, pagtiyak ng kalinisan. Punasan ng bimbo ang plansyang de uling upang matanggal ang abo o alikabok na nakadikit, gayon din ang kabayo at iba pang mga gamit. Pangatlo, pagpapabaga ng uling. Kumuha ng sapat na uling at ipabaga ito. Paalala, tiyaking sapat lamang ang uling na ipapabaga at pamahalaang mabuti ito para maiwasan ang pagkakaroon ng sunog. Pang-apat, paglalagay ng baga. Gamit ang sipit, lagyan ng sapat na bilang ng uling sa plancha. Dagdagan ito kung kinakailangan. Isarang mabuti ang plansyang de uling bago ito gamitin. Paalala, tiyaking lagi ang init ng plancha upang maiwasan ang pagkasunog ng mga damit. Hipan ang uling sa pamamagitan ng sampitan para mapanatili ang init nito. Panglima, wastong pagkasunod-sunod. Subukang iplantsa ang plancha de uling sa dahon ng saging para matiyak na tama ang init nito. Unahing plantsahin ang mga pang-alis na damit, isunod ang mga damit pang bahay, at ihuli ang mga panloob na kasuotan at mga panyo. Pang-anim, bahagyang pagbabasa. Bahagyang basain ang mga pinaplansyang damit gamit ang bimpo o pangwisik upang madaling matanggal ang gusot nito. Ang mga damit na almirol ay basain ng sapat para mabilis maplansya ito.
Pang-7, pagbabaliktad. Baliktarin ang bestida, blusa at polo bago plantsahin. Unahin ang kuwelyo at isunod ang mga manggas, harap at likod ng damit. Pang-8, pag-aayos ng pleats. Ayusin muna ang pleats at bulsa bago plantsahin. Pang-9, pagsunod sa linya. Sundin ang linya ng mga pantalon at manggas upang hindi madoble ang mga linya. Pang-10, paglalagay sa hanger. Ilagay sa hanger ang mga damit, polo, blusa at pantalon at ilagay sa aparador o cabinet. Gumamit ng ipit kung kinakailangan. Pang-11, pagtitiklop. Tiklopin ang mga damit, shorts, t-shirts at mga panyo. Ilagay ang mga ito sa aparador, cabinet o drawer. Pang-12, pagliligpit. Iligpit ang mga kagamitan sa pamamalansya. Itago ang plancha sa tamang lagayan at sa hindi kayang abutin ng mga bata. Paalala, pagpahingahin ang mga kamay pagkatapos mamalansya. Apulahin ang mga nagbabagang uling para maiwasan ang pagkakaroon ng sunog. Paglalapat at pag-uugnay, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, bakit isinasagawa pa rin natin ang konbensyonal na pamamalansya? Mahusay. Isinasagawa pa rin natin ang konbensyonal na pamamalansya dahil ito ay epektibong paraan upang maalis ang mga gusot sa damit, mapanatili ang maayos na itsura ng kasuotan at masigurong malinis at presentable ang mga damit. Para sa pangalawang bilang, sino sa miyembro ng pamilya ang namamahala sa pamamalansya? Bakit? Napakagaling! Ang namamahala sa pamamalansya sa pamilya ay kadalasang ang ina o sinumang miyembro na may oras at kakayahan. Dahil ito ay isang mahalagang gawain na nangangailangan ng maingat na pag-aasikaso upang mapanatili ang maayos na itsura at kalidad ng mga damit. Para naman sa pangatlong bilang, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pamamalansya sa tradisyonal na pamamalansya? Magaling! Sa tradisyonal na pamamalansya, kinakailangan tandaan na magdoble ingat upang maiwasan ang anuman pwedeng maging aksidente at upang mapanatili ang kalidad ng mga damit. Pagtataya. Sino ako? Tukuyin ang mga sumusunod na mga kagamitan sa karaniwang ginagamit sa tradisyonal at makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Isulat ang iyong sagot bago ang bilang. Para sa unang bilang, ito ay karaniwang ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya kung saan gumagamit ng uling para uminit. Ano ito? Magaling, ito ay plancha de uling. Pangalawa, ito ay nagsisilbing patungan habang isinasagawa ang pamamalansya. Ano ito? Napakahusay, ito ay kabayo. Pangatlo,
Ito ay ginagamit na sampayan ng mga damit para mapanatili ang ayos nito pagkatapos itong plantsahin. Ano ito? Magaling, ito ay hanger. Pang-apat, ito ay ginagamit upang bahagyang mabasa ang mga pinaplantsa. Ano ito? Magaling, ito ay pangwisik. Pang-lima, ito ay karaniwang ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya kung saan dito ay pinapatong ang plantsyang de uling. Ano ito? Mahusay, ito ay dahon ng saging. Pang-anim, ito ay dekuryenteng kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Ano ito? Napakagaling, ito ay plancha. Pang-pito, ito ay ginagamit na pang-ipit ng mga nagbabagang uling patungo sa plancha de uling. Ano ito? Napakagaling, ito ay sipit. Pang-walo, ito ay tumutulong sa mga damit na naisampay sa hanger upang manatiling nakaayos ang mga ito. Ano ito? Magaling, ito ay ipit. Pang-siyam, ito ay pinagmumulan ng init sa tradisyonal na pamamalansya. Ano ito? Magaling, ito ay uling. Pang-sampu, ito ay ginagamit upang hipan ang uling para mapanatili nito ang init. Ano ito? Magaling, ito ay sampitan. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. Una, ordinary washing machine. Pangalawa, automatic washing machine. Pangatlo, dryer. Pang-apat, laundry baskets. Natukoy din natin ang iilan sa mga consumables sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. Tulad ng tradisyonal na paglalaba, meron din tayong una, detergent. Pangalawa, fabric softener. Pangatlo, bleach. Pang-apat, stain remover. Natalakay din natin ang mga hakbang sa paglalaba gamit ang washing machine. Una, paghahanda. Pangalawa, paghihiwalay. Pangatlo, pagsusuri. Pang-apat, pag-aayos ng zipper at tali. Pang-lima, paglalagay ng tubig. Pang-anim, paglalagay ng sabon. Pang-pito, paglalagay ng damit. Pang-walo, pag-set up. Pang-siyam, pagbabanlaw. Pang-sampu, pagpapatuyo. Pang-labing-isa, pagtitiklop. Nalaman din natin ang mga kagamitan na ginagamit sa tradisyonal na pamamalansya. Una, plancha de uling. Pangalawa, dahon ng saging. Pangatlo, uling. Pang-apat, sipit o tong. Pang-lima, pamunas o bimpo. Pang-anim, tubo o sampitan. Pang-pito, kabayo o plantsahan o ironing board. Pang-walo, pangwisik o bottled sprinkler. At pang-siyam, hanger. At pang-sampu, ipit. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.